Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay tinatanong ng Chief Advisor, Divine Strategist na si Jagal Sungun ang nakaligtas na anak ng pinuno ng Suwal Merchant Group, ang patungkol sa mga taong nagligtas sa kanila. Sabi niya na tinatawag ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang ang Flying Dragon Sect, ngunit sabi naman ng advisor na kahit pamula ang mga ito sa maliit na sect ay hindi nito nagawang mahanap ang kanilang kinaroroonan. Dagdag pa nito na base sa mga salaysay ng mga nakaligtas, ay mayroong isang swordsman na nasa batang edad ngunit nagawang durugan ng buong Black Shadow Corps. Nagtaka naman dito ang pinuno ng Orthodox Alliance dahil sa pagkakarinig na tanging isang bata lamang ang nakagawang durugan ang buong Black Shadow Corps. Kaya naman ay napapatanong siya na kung posible ba na mangyari ang ganun. Sa isip nito ay napapasabi siya na ang Black Shadow Corps ay kilala sa pagiging mahusay at brutal ng mga ito, at kung sino man ang may kakayahan na magawang matalo ang mga ito ng mag-isa, ay kinakailangan na nasa level siya ng top 10 strongest martial master, kaya naman ang ibig sabihin lamang nito na ang batang walang pangalan na iyon, ay napakahusay na parang isa sa top 10 strongest martial masters. Noong nagdaang halos 10 taon, ay dahil sa nakakamanghang nagawa ng moonsplitting swordsman na si Yon Muryong, sa tulong ng Sword King na si Namgang Bayek, ay ang Orthodox Alliance ay nagawang lumabas na panalo at tinuldukan ang pananakop ng Yumyung cult. Sinasabi na mayroong 4 na maliliit na grupo o kilala sa tawag na Special Elite Forces na may kakayahan na lipulin ang isang maliit na sect sa isang kisap lamang ng mata. Ito ay ang Demon Extermination Squad, Annihilation Squad, Victory Squad, at ang Dubi Squad, at ito ay ang 4 na grupo. Isa sa mga ito ay ang Victory Squad na nagawang pamunuan ang buong Jiangnan matapos na mag-umpisa ang pangkalahatang digmaan, at nagpadala ang mga ito ng sulat na naglalaman ng mga katagang paghabol sa mga hindi kilalang mga kidnapper, matapos ay naglaho ang mga ito ng walang kahit na anong ebidensya. Dagdag pa nito na dahil sa ang mga impormasyon ay hindi opisyal, ang mga taong nagawang wasakin ang buong Victory Squad, ay ang Yumyung Cult's Black Shadow Squad. Sabi naman ng advisor na ang katotohanan na ang ganong kinakatakutan na grupo ng masasamang tao ay nagawa lamang durugan ng isang hindi kilalang batang swordsman, sinang-ayunan naman ito ng pinuno ng Orthodox Alliance at sinabi na naaalala nito ang taong mula sa 20 taon na nakakalipas, ang moonsplitting swordsman na si Yon Muryong. Sabi naman ng isa na maganda kung ang kagaya ng bayaning iyon ang muling magpapakita, ngunit dagdag nito na papaano kung isa lang din itong malaking sakit sa ulo kagaya ng Heaven-destroying Demon Lord, at mukhang hindi niya gusto na isipin ang bagay na iyon, sinang-ayunan naman ito ng pinuno ngunit dahil sa ipinakilala ng mga ito ang kanilang mga sarili bilang isang Orthodox sect ay tingin niya na mas maganda na kung alamin pa nila ng mas malalim ang patungkol dito sa Flying Dragon Sect. Nagtanong naman ang advisor na kung ano naman ang kanilang gagawin sa Yumyung cult, dagdag pa nito na base sa sinabi ng Master Gongbek na mayroong halos daan-daang mga monghe at madre ang sinasabing mga nawawala sa Henan Province. At bukod pa doon ay mayroon ding kaparehas na insidente ng mga nawawalang tao na nagaganap ngayon sa ibang rehiyon, kaya naman dahil dito ay napatanong ang pinuno ng Orthodox Alliance na mukhang ang Yumyung cult ay nagsasagawa ng mga human sacrifice. Nang bigla naman itong naalala noong nakaraan na may tinanong sila sa isa sa mga ito na kung ano ang kanilang ginagawa sa mga kanilang ginagawang alay, sumagot naman ito at sinabi na ito ay dahil sa superpower na hahayaan silang lagpasan ang normal na limitasyon ng martial arts, dagdag pa nito na magagawa nilang makuha ang mga bagay na iyon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng buhay ng mga tao na kanilang kinukuha. Sabi nito na noong nakaraang 20 taon ay ito ang sinabi sa kanya ng isang bastardo noong nagawa nilang mapasuko ang ilan sa mga ito. Inakala niya noon na lubhang kakaiba lamang ito, ngunit bigla itong napatanong na papaano kung totoo ang lahat ng kanilang narinig mula sa tao na iyon. Sabi pa nito na sa nakalipas ng 20 taon at magmula ngayon, ay may ilang mga martial master sa Yumyung cult ang nagtataglay ng mga kakaibang kapangyarihan. Napaisip naman dito ang advisor at sinabi na kung ang mga ito ay nagsasagawan ng mga pag-aalay ng ganito katagal na panahon, at gaya nga ng kanyang mga sinabi ay sa tingin niya na hindi lamang ito ilang katawa-tawa na kalokohan, sabi pa nito na ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay na walang ulo ay ang Yuzhou, at ibig sabihin lamang nito na posibleng nasa paligid lamang nito ang Yumyung cult.
Kaya naman sabi nito na dahil sa ang Victory Squad ay nasa Heaven Sect na ngayon ay tingin niya na maaari nilang sabihan ang mga ito upang tignan ang patungkol sa lugar na iyon. Sabi naman nito na hindi na niya nais pa na muling mawala sa kanya ang Victory Squad, kaya naman dahil dito ay sinabi niya na kung ang paghingi sa mga ito ng pabor ay ikababahala niya ay hihingi na lang ito ng tulong sa ibang grupo ng Marshall family sa lugar na iyon at magpapadala na din ng karagdagang tulong. Sa isip naman ng pinuno ay napapatanong siya na kung wala na ba silang iba pa na mapagpipilian, at mukhang isa itong hindi may iwasang sakripisyo para sa mas ikabubuti ng lahat, kaya naman ay lakas loob nitong sinabi na gagawin nila ang bagay na iyon dahil sa kailangan nilang malaman kung nasaan ba ang kinaroroonan ng Yumyum cult sa lalong madaling panahon. Kaya naman sa wakas ay ang Orthodox Alliance ay nag-umpisa ng kumilos upang magawang masubaybayan ang Yumyum cult sa kanilang mga gagawing aksyon. Sa kabilang banda naman sa Yuna River, sa isang tago at malayong lugar, ay nakatayo ang isang tagong stronghold ng isa sa 7 Grand Demon Generals ng demonic cult, ang Yuna Pavilion. Sa loob nito ay may nagaganap na pagpupulong, nagtanong naman ang Strength Demon sa kanilang Pavilion Master na may nararamdaman siyang kakaiba patungkol sa napakaraming mga alay ang ginagawa ng Light Manor, bukod pa doon ay sigurado siya na hinahangad ng mga ito ang kanyang posisyon bilang ang Heavenly Demon King. Ninas naman ang Yuna Pavilion Master, Chaos Sword Demon na si Chiek Jin Kyung at sinabi na ang marinig ang mga ganong klaseng bagay ay nawawalan siya ng gana na inumin ang kanyang alak. Dagdag pa nito na kahit pa umabot sa 1,000 mga alay na tao ang kanilang gawin ay hindi sila magiging Heavenly Demon King. Kahit pa ang mga iyon ay gumagamit ng kaparehas na 8-bead bell ay ang diferensya sa 12 demonic soldiers, sa Grand Demon Generals at sa Heavenly Demon King ay ang lahat ay gumagamit ng iba't ibang mga incantation, at ang tanging nag-iisang nakakaalam ng incantation sa pagiging Heavenly Demon King ay ang kanilang cult leader lamang. Ang Lunar Fairy at ang Illusion Demon ay nagsanib na ng kanilang puwersa at nag-aalok ng dasal ng magkasama at nagmumungkahi ng kasal, ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay mauuwi lamang sa wala. Ngunit sabi naman ng isa na ang kanilang cult leader ay 20 taon nang nawawala, at mukha yatang ang dalawang iyon ang dahilan ng bagay na iyon. Sa sinabing ito ng kanyang tagasunod ay labis naman siyang napatawa ng malakas, at tinanong ito na kung ang nais ba niyang sabihin ay ang kanilang cult leader ay nagawa ng mga ito na maikulong sa kung saan man sa mundo. Sabi pa nito na kung totoo nga iyon ay tingin ba nito na hahayaan lamang siya na isang demonic soldier at maging ang kanyang sarili na isang Grand Demon General na manatili lamang dito, na sinang-ayunan naman ng kanyang tagasunod. Dagdag pa nito na ang kanilang cult leader ay isang Grand Demon noon at ang dalawang iyon ay tanging mga demonic soldier lamang, at ang isang Grand Demon General ay hindi magagawang matalo ng kahit pa ng 100 demonic soldier ng magkakasama, kaya sabi nito na ang kanyang mga sinasabi ay walang kakwenta-kwentang mga bagay. Sabi naman ng Dark Demon sa kanilang Pavilion Master na kahit pa ganun ay hindi nito dapat na tuluyang hayaan na lamang ang sinabi ng Strength Demon, dahil sa ang Lunar Fairy ay hindi kung sino na dapat na maliitin. Sinang-ayunan naman niya ito at napasabi na wala namang masama kung mag-iingat siya sa babaeng iyon. Kaya naman ay inutusan nito ang Fearless Demon at ang Shadowless Demon na alamin kung ano ang pinaplano ng Light Manor, na agad naman nilang sinang-ayunan. Nang bigla naman na may nagmamadaling nagtutungo sa kanila, kaya naman ay tinanong nila ito na kung anong dahilan ng kanyang pagmamadali. Sabi naman nito na may malaking problema dahil sa ang Orthodox Alliance at ang mga grupo ng martial artist ng Luyang ay mukhang naggagalugad sa paligid ng kanilang Yuna Pavilion. Dahil doon ay nagalit naman siya at napasabi na sa huli ay nagawa ng mga ito na paghinalaan ang kanilang lugar na ito, kaya naman ay sinabi nito sa kanyang mga tagasunod na wala ng dahilan pa para sa kanila upang magtago sa mga ito. Kaya naman ay masayang tinatanong nito kung ilan ang eksaktong bilang ng mga ito, dahil sa ang mga aso na ito ng Orthodox Alliance ay mukhang naglalakad sa kanilang sariling libingan ng hindi nila nalalaman. Sa kinaroroonan naman ng mga ito ay nagtataka sila kung bakit biglang may kakaibang nangyayari sa kanilang itaas. Nakita naman ito ng dalawang magkapatid. Kaya naman ay napasabi ang isa na ang bagay na ito ay ang Twin Crimson Moon na tanging sa mga libro lamang nila nakikita. Sa isip naman niyon hanggang nagaya nga ng sinabi ng kanyang kapatid, ito ay ang Crimson Moon na dapat ay isang tanda kapag may kung ano na mangyayari at ito ay ang magpapasya sa magiging kahihinatnan ng isang bansa,
At ito ay isang kakilakilabot na tanda na kung saan ay ang Fire Star ay nagbabanta sa Heavenly Star, nang bigla naman itong may nakitang isang imahe ng lalaki. Kaya naman ay bigla itong natigilan at naibigkas ang kanyang ama, kaya naman ay agad nitong tinawag ang kanyang kapatid, at nagmadaling umalis dahil sa ang kanilang ama ay mukhang nasa isang panganib. Sa Hagwon Province naman sa Mount Wudang, sa lugar na kinaroroonan ng Wudang Sect Heaven Earth Supreme na si Sage Chunji, ay sa isip nito ay napapatanong siya na kung isa ba itong senyales at ito ay isang masamang pangitain. Dagdag pa nito ay hindi niya nakita sa mga hula ang ganitong masamang pangitain sa loob ng nakalipas na 20 taon, kaya naman ay napapasabi siya na mukha yatang magkakaroon ng isang natural na sakuna. Sa lugar naman ng Bandit Union Headquarters, ay napapatanong ang anak nito sa kanyang ama na kung ano ang nangyayari ngayon sa kalangitan. Sabi pa nito na ngayon lamang niya nakita ang ganitong klaseng nangyayari sa kalangitan na para bang katapusan na ng mundo. Sabi naman ng ama nito na mukhang ang kalangitan ay inaabangan ng isang malalang pagdanak ng mga dugo gaya ng nangyari noong nakaraang 20 taon, dahil dito ay napatanong naman ang kanyang anak na kung ano ang mayroon ng araw na iyon, ngunit napasabi na lang ang kanyang ama na sa bandang huli ay mukhang mag-uumpisa na naman itong muli. Sa Galaxy Riverbank naman, ay nagaganap ang mga pagpaslang sa mga grupo ng Orthodox Alliance na gumalugad sa lugar na iyon. At habang bumabagsak ang mga hindi mabilang na mga katawan ng mga ito, ay nakangiti naman na pinagmamasdan ito ng mga grupo ng Pavilion Master, at nagpatuloy pa ang mga ito sa kanilang ginagawa para sa iba pa na natitirang buhay. Sabi naman ng isang tagasunod ng Orthodox Alliance sa kanyang kasama na kumilos na sila ng mabilis at umalis na sa lugar na ito, at kailangan itong makatayo upang kahit siya na lamang ang mabuhay dito dahil sa kailangan nilang masabihan ng Order Union patungkol dito, na agad naman nitong sinunod at sinabihan ito na gawin ang lahat upang makaligtas dito. Ngunit matapos na paslangin ang kausap nito ay bigla naman na may mabilis na hamarang sa kanya at tinatanong ito na kung saan naman balak nito na magpunta, dahil sa kahit silang lahat pa ay gumapang patungo sa lugar na ito habang hinahanap ang kanilang pinagtatagwan, ay hindi na ito maaring makalakad papalabas gaya ng kanyang nais matapos ng ginawa nilang pagpunta dito, kaya naman sinabi ng kanilang pinuno na magmula ngayon, ay mas magiging masaya ang mga susunod na mga mangyayari. Matapos ay agad naman niya itong sinugod, na matagumpay naman na tumama sa isang ito, at sa nangyari ay nagumpisa ng damanak ang dugo. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Hefei naman, sa lugar ng Nanggang Clan, ay napapasabi ang pinuno nito na sa tingin niya na ang Red Star na ito ay ang Mars at ang Scorpio. Kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit ang ganitong kakaibang senyales na nagdedesisyon sa maaring maging kapalaran ng mundo ay nagpapakita sa kalangitan at ano naman kaya ang muling mangyayari sa Murm. Nang bigla naman na may mga kung sino ang pumasok sa kanilang Nanggang Manor, nang matagumpay na makapasok ay hinarap naman sila nito. Sabi niya na sinusubukan niyang pakalmayan ang kanyang nagagalit na puso dahil sa hindi magandang senyales sa kalangitan, ngunit hindi nito naisip na magkakaroon siya ng mga hindi imbitadong bisita ng biglaan, kaya naman ay tinanong niya ang mga dumating na kung anong lakas ng loob ng mga ito na tumapak sa kanyang teritoryo. Nang bigla naman na may dumating at sinabi nito na gaya nga ng kanyang inaasahan dahil sa nararamdaman niya ang lakas ng puwersa nito, at mukha yatang hindi ito natakot matapos na makita ang malaking bilang ng mga mandirigma na nasa kanyang harapan, subalit dagdag nito na kung alam ba niya na ang labis na pagkakaroon ng kumpiyansa ay madalas na nauuwi sa kanyang sariling pagkawasak. Sa narinig naman na nagsalita ng pinuno ng Nanggang Clan ay napatanong siya na kung siya ba ay ang matandang si Soho, ang Veiled Youth, dahil ang Nanggang Clan at ang Veiled Bright Group ay walang sama ng loob na namamagitan kaya naman ay tinanong niya kung anong klaseng kalapastanganan ang kanyang ginagawa ngayon, dagdag pa nito habang nagpapalabas ng kanyang malakas na aura na kung naging bastardo na din ba ito upang hindi na magawang kilalanin ang kanyang kinakaharap. Sa nangyari ay nagalit naman ito sa sinasabi sa kanya ng pinuno ng Nanggang Clan, ngunit bigla naman na may nagsalita sa kanyang malapit at sinasabi na ang kanyang katapangan ay tumutugma lamang sa pangalang Sword King na si Nanggang Bayok, na gaya noong 20 taon na ang nakalilipas,
Dahil dito ay nagtataka naman siya na kung bakit naririto ang Lunar Fairy at kung sa paanong nagawa muli nitong mabuhay. Masaya naman siyang tinanong ng Lunar Fairy na kung ano ba ang tinutukoy nitong papaano dahil sa nagbalik siya sa mundong ito mula sa impyerno upang magawang pagbayadan ito sa kanyang pagkakautang. Matapos na magsagawa ito ng malakas niyang atake ay sinabi nito na gustong-gusto niyang singilin ito para sa kanilang ginawang pamamahiya sa kanya noong 20 taon na ang nakalilipas, kaya naman ay maghanda na siya para dito. Kaya naman dahil dito ay sinabi ng pinuno ng Nanggang clan na kung ganun ay lumapit lamang ito sa kanya, at agad na din itong naghanda para sa papasugod na Lunar Fairy. Dagdag pa nito matapos na maghanda ay dahil sa ngayong araw ay wawakasan na niya ang buhay nito anuman ang mangyari, kaya naman ay agad na din niya itong sinugod, ngunit nang matagumpay naman na magtama ang malakas na atake ng dalawa sa isa't isa, ay nagsanhi naman ito ng malakas na pagsabog sa kalangitan. Umpisa ng kanilang digmaan sa pagitan ng Nanggang clan, ay ang Dark Spectral Sect na nagbigay ng matinding pagdanak ng dugo sa Murm noong 20 taon na ang nakalilipas, ay ang mga ito ay muling nagbalik sa martial world. Habang nangyayari ito, ay sa labas ng bayan ng Hafei, ay nagmamadaling bumalik ng Nanggang clan ang dalawang anak ng pinuno nito. Sa isip naman niyon ng Gang ay napapasabi siya na walang duda na ang kanyang ama, ina at ang mga disciple nito at mga pari, ay mga nasa malaking panganib ngayon, kaya naman ay sinabi nito na kailangan nilang makabalik ng Hafei sa lalong madaling panahon. Ganon-ganon na lamang, ang Order Union, ang 7 sects at ang 2 school. Ang mga sect na nasa ilalim nito at kahit pa ang mga bandido, ay nag-umpisa ng dahan-dahang hanapin ang mga bakas ng Dark Spectral Sect, at ang mga ito ay naghahanda na para sa parating na digmaan sa kanya-kanya nilang pamamaraan. Sa ibang dako naman, ay nakatanggap ang ilan sa mga tagasunod ng Orthodox sect at sinasabi sa liham na hindi na nila pa magagawang iwasan ang kanilang mga kaaway, kaya naman ay kailangan na nila itong harapin. Sa kabilang banda sa Mount Bagong, sa Red Sand Hideout, ay hinarang ng mga ito ang mga grupo ng Merchant Union na paparating, sabi ng isa na mukhang nanggaling pa ang mga ito sa mahabang paglalakbay, at mukhang pagod na ang mga ito kaya naman ay bakit hindi na lang sila magbayad kaagad ng kabayaran sa pagdaan sa kanilang teritoryo upang wala na silang pag-uusapan pa. Sa pangyayaring ito, ay sa huli ay magkikita ang dalawa, na parabang ang lahat ay itinakda ng tadhana. Sa Mount Wufeng Hideout naman ay namamangha ang kanilang pinuno sa kanyang mga nakikita sa kalangitan. Sabi nito na hindi pa siya nakakita ng ganito sa kanyang buong buhay. Sinang-ayunan naman ito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido at mukhang may kakaibang nangyayari, kaya naman ay tinawag nito ang matandang si Shim Yanggak at tinatanong na kung may kahit ano ba itong ideya sa kung ano ang nangyayari sa kalangitan. Sumagot naman ito at sinabi na hindi siya sigurado patungkol dito. Dagdag pa niya na sa totoo lamang ay hindi ito kaparehas sa kanyang naaalala. Ngunit mayroong panahon na kung saan ay may ganito din na nangyari noon. Dahil 20 taon na ang nakakalipas, ang pinakamasamang digmaan sa kasaysayan ng Murm, na ang Order Union ay halos hindi nagawang manalo kung hindi lamang dahil sa tulong ng Moonslashing Swordsman at ng Sword King, subalit sa nangyaring iyon ay iniwanan sila nitong mas marami pa ang nasawi kumpara sa mga nakaligtas at halos nagawa nitong burahin ang ibang mga sect, dagdag pa niya na ito ay kahalintulad sa Dark Spectral Sect Blood War. Napatanong naman dito ang kanilang pinuno at kanilang ikalawang kapatid na kung talaga ba na totoong nangyari iyon. Napatanong naman ang isa na kung sino naman ang Dark Spectral Sect na ito upang maging ganito ang kanilang mga reaksyon. Sumagot naman ang kanilang pinuno na ang Dark Spectral Sect ay isang mabigat na kalaban. At kung hindi ng mga ito tuluyang napigilan noong panahon na iyon ay ang kanilang Murm ay magiging isang impyerno pag nagkataon. Sabi naman ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na halos wala siyang maalala patungkol sa bagay na iyon dahil masyado pa siyang batang nang naganap iyon. Ngunit ayon sa mga usap-usapan ay ang Dark Spectral Sect ay nag-umpisang gamitin ang mga tao bilang kanilang mga alay kahit ano pa ang kanilang edad at kasarian upang magawang mas mapalakas pa ang kanilang martial arts. Nang bigla naman na nagsalita si Yanggak at sinabi na ang lahat ng kanyang sasabihin ay parte lamang ng kanyang mga hula,
Ngunit ang grupo ng mga lalaking nakasuot ng mga itim na kanilang nakaharap noong patungo sila sa Bandit Union, at ang pagkakakita nila sa mga monghe na nagawa nilang kidnapin, ay sa tingin niya na ang Dark Spectral Sect ay mukhang muling umuusbong. Sabi naman dito ng kanilang ikalawang kapatid sa bandido na mukhang tinatakot sila ng matandang ito, kaya naman ay nilinaw ng kanilang pinuno na kung ang lahat lamang ba ng kanyang sinabi ay pawang mga hula lamang, na sinang-ayunan naman ng matanda. Ngunit dagdag nito na ang Moon/ang Swordman ay patay na at ang Sword King ay matanda na ngayon, kaya naman ang labis na pagdanak ng dugo ay sapat na upang tawagin itong isang kalamidad na maaring mangyari sa Myrm. Sabi naman ng kanilang pinuno na kung sakaling mangyari man ito, ay mayroon naman silang lugar na masasandalan, kaya naman ay sa tingin nila na magiging ayos lamang sila. Sa nangyari ay nagtataka naman ang ating bida na kung bakit ang lahat ay nakatingin sa kanya ng kakaiba ngayon, nang bigla naman na nilapitan siya ng kanilang pinuno at masayang sinabi na dahil sa mayroon silang Yonjuka, at bukod pa doon ay hindi sila dapat na umasa lamang sa batang ito, dahil kahit anuman ang mangyari, ay kapag silang Ten Wufeng elites ay nagsama-saman ng lakas, ay maari nilang malagpasan ang kahit na anong hamon na darating sa kanila. Masaya naman na sinang-ayunan ito ng ating bida, at sinabi na kahit pa anong mangyari sa Myrm ay sigurado siya na ililigtas niya ang kanyang mga kapatid, at walang kahit na sino ang magagawang saktan silang lahat, at maging anuman ang mga ito. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.